very subjective yun at pwede yung laro. Yo, good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At dahil nga hindi tayo makapag-ride dahil meron tayong mga inuunang mga priorities, hindi naman ibig sabihin hindi na tayo makakagawa ng kahit mga simpleng videos lang kung saan pwede tayong mag-share ng mga kahit konting kaalaman o insights natin na pwede nyong pwede nyong kapulutan ng kapakipakinabang. Tatlong feedback from viewers regarding sound check. Bakit daw hindi ako nagsa-sound check ng motor tulad nung iba? Doon ako na-trigger sa phrase na yun, tulad ng iba. Tapos ito pa, bakit daw kulang daw yung dahil wala daw hindi daw binomba and everything. Ito na lang, so usapang sound check. Sa tingin ko kasi, eto na naman tayo. Kakaiba na naman yung sasabihin ko. Very unpopular na naman yung aking paniniwala sa buhay. Hindi kasi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala dun sa tulad ng iba. Yung ginagawang sound check na bomba kay bomba habang stationary yung motor, habang naka-neutral, na-appreciate ko yung tunog ng isang makina kapag yan ay underload. Anong ibig sabihin ng underload? Ibig sabihin, tumatrabaho yung makina. At sa napansin ko, based from my experience since kailan ba ako nagsimula sa car club? 2009. Pero nagsimula akong ma-expose sa sasakyan sa Banawe, sa New Manila, siguro 2004. So ang napansin ko doon is ibang-iba yung ganda ng tunog ng isang sasakyan o ng isang motor kapag yan ay umaandar. Ayan. Yung flyby, yung paglampas, yung approaching sa'yo, tas nagbi-build up yung volume ng sound, yung intensity ng sound, tas paglampas sa'yo, biglang maririnig mo yung Doppler effect. Okay, so ano yung Doppler effect? Science naman to, science. Anyway, hindi ko na ipapaliwanag ko ano yung Doppler effect. Basta maririnig mo yung Doppler effect, yung the change of pitch, and basta yung the change of the character of the tone, the character of the sound, paglampas sa'yo, tapos maririnig mo, tapos habang lumalayo, nagfe-fade away. Yun ang magandang sound check. Yun ang the best sound check. Ang gusto kong marinig na sound check ng flyby is yung nasa rev limit, nasa red line. Kasi dun mo talaga ma-appreciate yung talagang angas ng makina, yung bangis ng tunog. Kung ika nga sa amin sa Batangas pagkakabalasik ng dumaang yawn ay talaga namang punit ang karsada din ay tanggal ang aspalto Gayon, yun ang masarap pakinggan na sound check. Talagang rinig na rinig, ramdam na ramdam mo, dumadagundong yung motor. Diba mas masarap pakinggan yung flyby. Now, so naniniwala ako na yung sound check ng naka-neutral at stationary at binobomba parang malamya. Kaya hindi ko siya ginagawa. Sorry pasensya na lang talaga. Kasi parang kasi nakakairita. Nakakairita na may bomba ng bomba. Wala namang nangyayari. Bumobomba lang. Ang talagang magandang sound check, flyby, na nasa red line. So, ang maganda dyan, third gear, red line flyby. Yun ang masarap. Yun. Hindi nyo na kinakailangang maghanap ng soundcheck ng motor ng 2019 CF Moto 400NK. Panoorin nyo lang lahat ng videos ko. Yun na yung tunog niya underload. Yun nga lang, hindi siya flyby. Kasi nasa helmet yung camera. So, naririnig nyo is parang rider POV nung kung anong tunog ng motor kapag nira-ride. And I think masarap din yun kasi nira-ride underload yung engine. Yun lang. Okay, yun lang. Kasi tatlo na yung nag-request tungkol sa sound check, tatlo na yung nagtanong. So sabi ko, I think I should answer this again. I think nagawang ko to ng video before, pero natabunan na, wala rin namang nanood. So I hope yung mga interested sa sound check ng 400NK or interested na gumawa ako ng sound check ng mga motor na nahahawakan ko, mas masarap siya na flyby, red line third gear, or
rider POV. Nakasakay yung rider, yung tunog na nakaka-capture ng camera while riding. Tapos ganun din, red line din, third gear. So, dalawang sound check ang magandang gawin. Yung rider POV, red line, third gear, at saka flyby, red line, third gear. Thank you so much for watching this video. I'll see you on another one.